Po yung aming ulam for today. Ayan yung ginisa, konti lang. Tapos itong salad. Tikman natin kung okay lang ba yung alat. Maayong adlaw mga maninay. So for today's video, dahil nga ay first day of school ng mga bata, maaga po ako nagising kanina para mag-prepare sa kanilang pagkain. So nag-live po ako kanina ng YouTube while nag-prepare ako ng pagkain sa mga bata. So, ngayon dahil wala na pong mga bata, wala nang maingay. May peaceful na si Maninay, no? Magkaka-peaceful na si Maninay araw-araw sa araw ng pasukan, no? So, ngayon, lilipat ko na naman itong oven ko. Itong oven ko parang pulang puwit na langaw, no? Kasi ililipat ko na naman siya dito sa table na to. So, dito ko nilalagay yung oven sa table na to pag hindi ako nagagamit. So, kasi doon, nandun kasi yung oven. Tapos ngayon, medyo mabisi na naman yung oven ko dahil ako ay magluluto na naman ng cassava chips 3 times in a week yata kung magkataon. Kasi nga ay back to school na naman. So, back to reality sa pagluluto si Maninay sa cassava chips dahil yan po ay kailangan natin para may piso tayo araw-araw. May piso araw-araw si Maninay. And then of course, kailangan ko munang unahin yung mga labahin. Maglaba muna si Maninay. So magsalang muna tayo ng labahin sa washing machine. Saka tayo mag-start sa ibang gawain para while mag-ikot yung washing ay si Maninay saka maggawa sa mga ibang gawain. So, syempre, piliin natin yung mga labahin, guys. Kaya yung mga labahin ay meron namang mga damit na nagpipaid, kaya kailangan natin i-separate yung mga nagpipaid na mga damit. Ayan. Meron mga kumot. So, magiging busy. So, everyday, magiging tahimik na yung buhay ni Maninay. Dahil yung mga anak ko ay meron ng pasok. Kaya, gano'n na naman si Maninay. Magsimula na naman si Maninay magluto. Mabisi na naman ang life ni Maninay sa pagluluto ng cassava chips, pinyato at saka munchkin, no? So, yung mga bata ay bala kong padalhan ng munchkin bawat pasok nila para meron din silang piso na madala pag-uwi. Hindi naman po masama, diba, yung turuan yung mga bata paano mag-sales ng mga kailangan nilang matuto habang sila ay bata pa para alam na nila yung diskarte pagdating sa panahon na sila na ay mag-asawa. Diba? Ganun lang. Tapos itong mga tupperware ko ay kailangan ko itong itakip para hindi na ito madumihan. At dahil nga yung mga anak ko ay careless, yung aking tupperware takip ay basag na naman. Asahan mo na. Susunod na araw, baso na naman yung mabasag. Ibangligpit ko muna itong mga tupperware ko na ginagamit sa pagluluto, no? Luto ng langka ay andito, guys. Hindi tinapon dahil makain yan. Pag walang mapapansin din ito pag wala ng mga ibang ginagawa yung mga tao dito sa paligid. Kaya nadudumihan yung mga nagkakaalikabok yung mga gamit ay dahil open pa po yung taas ng malapit sa bubungan namin. So, dito ko muna ito ilagay. Minsan kasi hindi talaga natin maiwasan na may mga time talaga na tinatamad tayo magtrabaho. Kaya asahan nyo na yan. Kasi yung katawan natin ay iisa lang. Yung gawain natin ay pagkarami-rami. Kaya
kuminsan-minsan magpahinga din tayo. Nagpapahinga at napapagod din yung ating katawan. Kaya asahan nyo na meron tayong mga araw na walang gana magtrabaho. Lalo na ngayon. Thank you Lord. Kasi alam nyo, hindi ako yung parang nakabawi na ako ng yung pagod ko, yung puyat sa pagtrabaho doon sa abroad. Nagising ako ng maaga. Hindi ako inantok. Kasi maaga po yung down yung mata ko kagabi. Hindi ko alam kung anong oras ako na kagabi. Na knockdown. Biglang knockdown si Maninay kagabi. Kaya maaga nakatulog. Tapos ay pagbaliktarin ko tong mga damit. Ma-update na po yung aking tiyan. Hindi pa po ako kumain. So isa lang ko muna tong aking ang mga labahin para wala pong masayang na oras. No. So loka tong mga itong mga amigas, pati panty kinakain na eh. Ay naku talaga. Pati panty kinakain na ng amigas. And yun ko po yung colored na mga damit kasi ibababad ko muna yung mga puti sa tubig na may Zonrox. Kailangan nating so sa isang linggo po ay isang bisis lang po ako maglaba para makatipid ng kuryente. May mga medyas. Pag maraming medyas, ang ginagamit ko, pag maraming medyas, hindi ko na yung ginagamit ko paglaba. So, ayan na nga guys. Nasiparate ko na yung mga labahin. So, mag-start na po tayo maglagay ng tubig sa washing machine para ako ay makapag-umpisa na ng pagwa-washing. Nig akong pira. Ayun. May pira sa ni mama. Kunja mga Maninay, kay di man tanan sinina no nga kinahanglan din natin washing no. So, naman ko'y sinina nga katong mga pinalit na ko sa timo. Dili siya ngayon i-washing kay tungod sa iyang tila. So, i-handwash na ko siya. Hindi man kay siya bulingon. So, human akong laba. O sa while nagtuyok diha ang mga puti, ako sanggi kanang bawasan og buling ang puti bago na ko babad sa tubig nga naay Zonrox. Mo ni karon, akong binanlaw pud ani akong hand wash. Ako pong ibubo diri sa washing kay sayang mo po kayo ang tukuan mga Maninay tubig no. Nya kay daginot ba ang taon sa tubig kung maglaba diri sa balay kay dili baya bungkesious ang tubig no. Wala man tay tubig na overflow always every day. So mo nang need gid nga magtipid og tubig sa paggamit og laba. Siya waswasan na po ni katulog ka upat aw human. Wala nang kuan. Wala nang pinaka dirty. Walang kamagwangang buling mga Maninay aw. Sulbad ng bulingon. Walang buwa ba? Mana? So ihay-hay na dayon nako. Ana ra ka simple niya kay mo gamit ta og kuan. Gamit ta og ay dryer pa din nako day. Sa day ni dryer. Ha patuyok-tuyokon baro malipong pud kadali. Magdubagan ang kuan. Magdubagan ang wawa ang iyang kapasa. So mo gini naka-advantage ug natay washing nga with dryer kay every time nga muulan dili ta mabalaka nga atong mga sinina. Kita mabalaka nga mahutdan og sinina kay naman tay pangtuyo.
Bukaan lang kadali sa washing, manda yun. Pero ampingan lang gid sa dang paggamit sa washing, di po di basta-basta na lang po nato gamiton kay aron napapud tay gamiton, no? Dili madali og gaguba ang atong washing. OMG. Unja. Pagkadaghan kay sa hipuson gid mga maninay. Di jud ma dali ang hipuson kahuman diri sa bahay ni maninay. Unja manuktok tagdang ka kay murag mingaw mo kog kaon og nangka ba. Pila na ko kaadlaw ana kakaog nangka. Let's tok here. Uy, wala pa man ay mute. Unya magsaka-saka ta ani. Di manuktok ta ani sa taas mga maninay kay kanang wa pa mahinog ani ubos dapit. Mubura kay ni among nang kaari. Unang kaya ra kay sa kaon. Ida kay wa may hinog sa ubos. Ari ta sa taas kapit. Mangita. Ilaw pa man. Wala na lagi hinog. Kani, hinog siguro ni. Ay, hinog na. Murag hinog na siguro ni pang Kulang pa siya guys. Wa pa hinog. So wala pa siya hinog. Amoy ginutabang. Ahay. Kaning kakarapan bitaw ni maninay. Ambot gilihi siguro kog unggoy ba kay arang karapad jud nako ba. Labi na sa unas panahon nga mga kuan pa elementary pa sus arang dag habuga kay sa mga mangga ahong sa kaon. Bisan pa og nay tamaing bitaw nay talaaw anang nang punuan sa mangga na musaka mulatay-latay ibabaw sa night kuan talaaw. So kay wala pa may hinog aw magbalik ta dito sa trabaho. Tingdigamo na pud guys. Wala pa ko nakakaon pero tingdigamo na pud. So kay naa may puso. Paglapwa ko og puso. Yung mga maninay kay oras naman pud sa tingdigamo. So magdigamo na pud nis maninay. Paingon na po magkuan na po ko, mag-prepare na po ko og para sudano na mo karong mudto. So kay naaman mi puso sa saging. Awag puso lang sa takaron. No, kay wa taman kalugsong sa kaninay. Pay oras mo lugsong karon. Butangan na nako siya guwil. Kay aron di kay mo pulot ang tagok sa puso. And syempre ang banana blossom di na to ilabay kay ang banana blossom makaon magyapon ni siya mautan masudan magyapon ni siya. So ako ni siyang gisahon ang iyang bulak yung pinakaano talaga niya. Ako ni siyang gisahon para duha pud kaputahi ang atong sudano. Puso siya saging lang puso lang ang sudan pero daghan na ni siya mahimo nga recipe. Pwede niya na to siya kung gusto ninyo, pwede ninyo sa bula-bulahon. Depende niya sa inyong diskarte kung unsaon ninyo pagluto ang puso sa saging. Wa may magbuot na to kung sa atong kuano. Aw, tan-aw lang gud pod. Noon sa bagay, ugnay mo advice, di man pud dautan ng di lang dautan ng i-advise, makaayo lang pod, walay problema. Pero maghinaway na gani, aw. Sagdaan na lang nato na sila. So while prepare tuyok-tuyok ang washing, kay si Papa ang mulungag ug kanon. Ja.
Ako pod mo'y mag-prepare og aning puso niya. Iniguman ni Papa og lungag na. Anha na pod si maninay mo. Luto aning puso. So kuha na to ning pinakaguwang gid nga part sa puso. Kay kuha na rabi mga kauban na to. Mga kauban rabi na mo sa balay, wala na yung mga ngi. Samot na ko. Wala na ko ingi. So akong gitangtangan og subok para dali ra siya ma luto siya. Kuha na to ni. So tulo dai ni kabuk puso nga puso akong lutuon karon. So akong buhaton dani is magsalad ta og puso sa saging. Siya nang muna to niglabay ning sagbot kay. So di ana mga maninay nahuman ako. So magig ko naglangan-langay kay lagi ang atong na amay lubian ni tapad. So magbunot na lang po lubi para ituno. So kay ang salad nga puso butangan magituno. So magbunot na lang po lubi. Charan! So nahuman na gid si maninay og bunot sa niyog. So next na po na kung kuanon kay washing man lagi si maninay. So akong buhat pakudkod ko to siya yung uutusan ko. Inumin natin yung ano. Inumin ko yung ano ba yung tubig nito. Ganito na lang. Maganda po yung nabili ko kasi kaya siya makabunot ng niyog. So inom tayo ng tubig ng niyog. Ayan. Woo! Napaka-imposible talaga no na magkaroon ng tubig dito sa loob ng niyog no. Kaya super powerful talaga ng ating Panginoon na lahat ng bagay na imposible ay nangyayari no. So next naman ay i-separate ko na po itong pinakabulak. Ito i-separate ko po ito kasi ito po ay igisa natin. Hindi lahat, yung mga ano lang, yung mga medyo matatanda lang, yung nandito sa loob hindi na yan tatanggalin. Isasali na yan sa salad. Tapos wala akong ingredients, so magpunta ako ilalilin para magpabili ng ingredients or magtanong doon baka mayroon silang tinda na sibuyas. So eto, igisa natin to kasi masarap po ito lagyan ng magic sarap. Tapos magpabili na rin ako ng aking sulain kasi ubos na po yung laman ng aking sulain. Maliit lang po kasi yung sulain ko. Ito lang. Hindi ko rin naman kasi kailangan na malaki yung bilhin dahil yung mga anak ko na ako pag nasanay, pag alam na nila paano magluto ng gasol, hindi na yan magaluluto sa kahoy. Kaya pang ano lang to, pang gamit ko lang pag nagluluto ako ng cassava chips, pag nagkukutid ako. Yun po yung ginagamit ko. Gasol po yung ginagamit ko. Kasi pag kahoy kasi yung gagamitin ko is madali po siya masunog yung brown sugar. Papait po kasi yung brown sugar. So galing ako doon ilalilin, wala pong tao na pwedeng utusan magbili ng sibuyas. So buti na lang dito sa tindahan malapit sa bahay mayroon. So ganito po kasi yun, bago kami pumunta dito sa ibang tindahan, nauna kami pumunta ilalilin kasi minsan meron din tinda si Lilin. So para hindi naman maano sa iba yung nung among pera ba. Oh nya. So buti na lang meron. Tapos nanghingi ako kay Lilin ng luya at saka
atsal. So ngayon guys ay mag-prepare na po ako, maglapuan ako sa puso. Ito si Papa guys, si Papa yung nagkudkod ng lubi. So dito naman tayo, ready na po yung kawali and lagay na natin tong saging. Ayan. Yung tagok ng saging. Tapos lagyan natin ng sabaw. Siyempre, hindi naman siya maluto pag walang sabaw. Next ay isa lang. At takpan natin yung kawali para hindi po malagyan ng alikabok mula sa usok. Ayan. Nagmantsa na po yung kamay ko. Nagmantsa sa saging yung aking kamay. Ayan na yan. Hindi naman problema yan eh. Wawala yan paglaba. So nag-slice na nga pala ako dito ng lamas. Meron akong nakahingi ako ng atsal doon kililin. Tapos luya. So dukdukon ako ng luya kay lami ang luya basta makuha ng iyang ug madukduk siya, lami siya kay makuha din mo ang iyang lasa sa luya. Ayan. Saka natin hiwain ng pinong-pino. Pinong-pino daw pero hindi naman pino. Ayan. Tapos lagay natin dito at mag-slice tayo ng sibuyas. So, eto guys, ayan, luto na po yung aking nilaga na puso ng saging at ready na rin po yung ingredients dyan at itong niyog. Ang next gagawin ni Maninay ay mag-isa tayo ng puso ng saging, yung pinakabulak talaga niya ito. Pakita ko sa inyo. So, eto naman po yung aking i-prepare. Igisa natin to, tapos lagyan natin to ng magic sarap. Masarap po ito guys. So wag niyo nang pansinin pag medyo nag-ano na yan, nangitim, kasi ganyan talaga yung saging. Mangingitim talaga pag walang pumapansin. Charot. Hindi nga. Totoo nga. Ayan. So hindi ko na tinanggalan in previous video ko, may tinatanggalan ko to ng stick dito sa gitna. Hindi ko na tinanggalan dahil wala na po akong oras mga Maninay sa pagtanggal ng stick. And ready na rin yung aking kawali na malaki. Lagyan natin ng magic sarap and lagyan natin ng konting toyo para hindi naman mamutla kagaya ng mga walang dugo, no? Ayan. Tapos haluin natin. Oh, ang bango na ng aking luto, guys. Naku, mga Maninay, hindi ko pala ito nakumusan. Hindi ko pala ito napigaan ng asin. Kaya mapait yung aking ginisa na puso ng saging. So kailangan kong tanggalin para mawala yung apla. Naku. Pero okay lang. Ganun talaga. Yung trabaho ko kasi. Pagkatapos ko dito, pag naisalang ko, pumupunta ako dun sa nilabhan. Kaya ito ang nangyari. Nagkamali si Maninay. Charge to experience.
Hindi tayo matututo hanggat hindi tayo nakakaranas ng mga kapalpakan. So, pigaan ko to. Kailangan ko tong pigaan. And, pigaan natin ng asin. So, dito muna si Maninay. Eto na yung tuno. Ayan. So, lagyan na natin to ng, lagay na natin dito yung loy, sibuyas at sal. Tapos ito, pigaan din natin to. Baka makalimutan ko na naman. So, eto guys, magtimpla na po tayo ng sabaw ng salad. So, timplahan natin na una bago natin ihalo yung puso. So, lagyan natin ng konting suka, pampalasa. Tapos, lagyan natin ng asin. At saka, syempre, yung bitsin. Yung mga tao kasi ngayon, hindi na nag-aano pag walang bitsin. Nasanay na sa may bitsin. Puwera na lang yung mga taga-bukid na wala talagang pambili ng bitsin. Hindi na sila gumagamit ng bitsin. Medyo matabang ng kunti. Yan. Tapos dagdagan natin ng konting suka. Ano kaya ito suka? So, masarap yung may sili, pero hindi ko muna lalagyan ng sili dahil si Papa ay hindi pwede sa sili. Bibilaukan si Papa pag may sili, guys. Yan. Tapos, saka natin ihalo. Ay, naku. Inano ko na pala to. Tinanggalan ko na ng tubig para hindi mapait. Mapakla. Kasi yung kanina, niluto ko. Nakalimutan ko, guys. Hoy, ginoo ko. Ayan. Muntik na masunog. Ito po yung aming ulam for today. Ayan yung ginisa. Kunti lang. Tapos itong salad. Tikman natin kung okay lang ba yung alat. Ito guys, tapos na po akong magluto and kakain na si Maninay kay sobrang gutom na si Maninay. So ayan po, adobo o ginisang puso at saka salad na puso. At meron dyang tuyo. So yummy! Kain po tayo. Kain tayo, ang daming kanin na nilagay ko sa aking dahil sa sobrang busy ni Maninay, nakalimutan kong pigaan yung gigisa ko na puso ng saging, kaya medyo maaplas siya. So ang ginawa ko na naman, gipigaan na ko siya, tapos inulit ko sa paggisa. Oh, so yummy. Sarap. Hindi ko lang natanggal yung ano nito, yung stick sa bulaklak. So, almusal, dalatanghali na po itong aking pagkain ngayon. And siyempre, sagbot ng sudan. Sagbot, makabusog man. Sagbot to yung ulam namin. Wala na ako makuha sa kuan kanang kuan ba, stick sa buwak. Tanggalan na lang ninyo. Ayan, so yummy. Kinamot dayon. Lami kayo. Nga, parisan day bulad. Super kalang.
Thank you so much, Lord. Busog kaayo si Maninay, no? Nya, imnan day na to og Sprite nga way flavor. Sprite nga way flavor. Para masansan ang gikaon ba? Unya, kay arang busuga man ni Maninay. So matindog sa ta, kay aron di mo dako ang atong tiyan. Standing position sa tag 30 minutes. Anak tamulingkod balik. Thank you, Lord. Grabe ka busog na ako, guys. Worth it ang akong hago. Thank you, Lord. Worth it ang akong kahago. So, aron di sayang nga atong pagtindog-tindog sa 30 minutes nga. 30 minutes nga pagtindog. Hugas si Maninay sa ating plato, no? Pero di po sayang nga atong minuto ba nga wala tagig. Okay. Grabe jud kayo kadaghan sa akong trabahoon karon. Wala pa ko mahuman upang laba, guys. Di-stop lang sana ako kay nag-prepare ko sa sudan. Unya. Naniod ko. So, karon ang hugas sa pagplato. Mao naman dyan yung papel natin. Huwag kahumanan nga trabaho. Makapahuway lang tagtrabaho kung mga matay na taon sa katinuod. Diba? Kaya ining mata, makapahuway lang sa isa ka oras. Wala na. Trabaho na ko. Grabe yun ang kinakahit sa taon kung wala kay kwarta. Hindi ka pwede maglingkod-lingkod. Hindi ka pwede makalingkod-lingkod kung wala kay kwarta. Kaya sayang kayo ang oras na yung ilingkod. Kanya wala kay kwarta.